May nabalitaan lang ako kasi kahapon, kaya din ako nagpunta dito. So gusto ko lang naman tanongin sa iyo, nandiyan si papa mo, nandiyan mga kapatid mo, nandiyan asawa mo. Gusto ko kasi mangyari, magbukod sila para sila nakakaalam. Tsaka matuto sila bilang mag-asawa. Sa pool at sa pool, lumaki ang mga yan. Ako lang mag-isa. Lahat. Ayun lang ang mga trabaho ko dyan sa mga yan. Alright guys, ngayon po ay 5 PM ng hapon at nandito tayo ngayon sa lugar ni Mark dito sa San Pablo. Kakagaling lang namin ng Rosario, then Candelaria, and then dito naman ngayon sa San Pablo. Kasi noong nakaraan nakita nyo yung vlog natin kay Mark ay inabot ko sa kanya yung kanyang pampuhunan. So that time narinig nyo naman din yung sinabi ko na itatry natin sila, di ba? Kapag naibigay natin sa kanila yung puhunan, itatry natin sila, then doon natin makikita kung ano yung mga pwedeng magbago. So ito nga, kakabigay pa lang natin ay meron agad ako nabalita na hindi maganda, kaya napapunta kami dito ngayong araw para i-fix natin ito lahat. Ano, kasi dito sa nalaman ko medyo kawawa naman si Mike dito sa nalaman ko. So alamin natin to. Wala pa namang katotohanan, wala pang kasiguraduhan. Kasi ito ay naka-base pa lang sa nagsabi sa atin, sa concern. So malalaman natin yan kay Mike kung totoo ba o hindi, di ba? Pero yun nga, may mga kailangan din kami pag-usapan patungkol dun sa pagsisimula niya ng business nila. Kasi may nalaman din ako na hindi pwede para kay Mark na gawin niya, diba? So tara, lakad lang kami dito sa papasok na ito na area. Nakita nyo na ito sa drone na nakaraan. Alas 5 na guys, sinabot na kami gantong oras. Magkakalayo kasi guys mula Candelaria, Rosario to Candelaria na naman, tapos Candelaria to San Pablo. So nandito si Mark, ayun yata, si Mark ba yun? Medyo kausapin natin siguro si Mark dito tayo. Huwag tayo sa mismong bahay nila. Grabe oh, kakaabot pa lang natin ng ano may bad ano agad tayo. May bad feedback agad. Andiyan kaya si Mark. Sino yung naglakad kanina doon? Si Mark ba yun? Ayan, ayan pala si Mark eh. Ang motor yan. Ha? Ang motor. Mark, kamusta? Bumili na po akong motor para po makapagtinda na po bukas. Wow. Tinda na po ako. Kamusta? Okay lang po. Okay lang? Nag-iigib po ako ng drum. Nag-gigig Iigib po ng drum. ka ng drum. Kahit po ako'y nagka-negosyo, hindi ko rin naman po iiwan yung aking ginagawa. Ay, yung ginagawa mo, tuloy-tuloy mo pa rin. Pamumuso, mamumuso pa rin ako kahit ako'y may negosyo. Pasensya ka na, inaabot na kami ng hapon ha. Wala po. So guys, ito si Mark pala ay ito kasi napag-usapan namin. Halika, po muna tayo. Dito muna tayo. Sino kasama mo dito? Papa mo? Papa po. Okay lang. Alright, so kamustahin muna kita? Kamusta ang ilang araw na ilang araw ba tayo hindi nagkita? Dalawa, isa? Kamusta? Balita ko naglako ka daw nung nakaraan. Nagkatubo naman po ako ng mga 500 piso. Wow, galing nga. Seryoso? Totoo? Opo, meron po tinubo. Alam mo ang ginawa ni Mark nung una daw ay bit ka lang yata ng timba? Opo, timba po ang gamit ko noon. Mas kasama mo si mama mo? Hindi po, yung asawa ko po. Ah, yung Kasama ko. yung asawa mo pala. Opo. Kasama mo. So, saan kayo naglibot? Di yan po, paniyugan. Tapos, saan kayo kumuha ng isda na nila? Sa bayan po. Kasi po, pumunta kami ng alas 3, magkasama po kami ni Papa sa bayan. Oh. Alas 3 po kami napunta ng palengke para po mura Ang makuha yung isda. Opo. Bakit doon sa mismong, wala makukunan doon? Sawa na po ng tilapia dito. Puro tilapia lang ba huli Opo. dyan sa Opo, wala pong isdang iba dyan, puro Ah, tilapia. okay. Ba't kaya ganun Pero mga maglalaot yun? Sa laot ba sila? Opo, laot po. Puro tilapia po nandyan, wala pong ibang isda. Ba't kaya So sa palengke na kayo pumunta? Opo. Pero mura niyo pa naman nakuha? Alright, so yun nga guys, pag-usapan kasi namin. Tumawag ako agad-agad kay Kuya Milencio. Opo.
nung kinahapunan. Kasi nga sabi ko, huwag ka nang bumili ng bisikleta. Opo. Kasi nalaman ko na hirap ka din pala kung ikay Opo, papadyak pa maghapon. Bakit may sakit ka din ba sa mahika ka din ba o Wala something? po. Pag sobrang pagod na nahimatay. Oh, Pag yun sobrang nga. pagod po. Ayun yung nalaman ko guys. Nung nalaman ko yun, syempre hindi naman niya sa atin open, siguro nahihiya din si Mark. Then nung nalaman ko na kapag pala ito ay sobrang pagod, may case pala na nahihimatay, agad-agad tinawagan ko si Kuya Melencio. Sabi ko, ipakancel mo, huwag siyang bibili ng bisikleta. Kasi ang kunin na lang niya ay yung motorsiklo na sinasabi niyang ibinibenta. Opo. So ito ba yun? Ayan po, 7.5 po. Mura ah. Pero palang ganun ang motor. Opo. Kompleto po ang paper, original pump. Nakarehistro. Opo. Kuya, pakuha nga ng bag ko. Ngayon, may nakita agad. Hindi na kami nagpatumpit-tumpit pa. Tinignan ko. May ayos. Maganda. Patingin nga tayo ng papel niya. Andyan po sa bag ko. Tingnan natin guys. O, Ito tingnan nasa nyo. loob. Ayos. Kasi sabi ko, kung Kuya, magbibisikleta akin na, lang. ang bag ko. Tapos may ganun pala siyang issue, wag. Kasi kawawa lang din si Mark. Kaya sabi ko, ipakancel niyo yun. Then, buti hindi ito kagad-agad nakabili. Ari po yung resibo ng motor na Yun lang yan. Expired pala. dalawang Pero at least mahalaga, may mura lang yan pag 2 taon. Magkano lang yan? Pag motor, magkano lang yan? Sir Marco, itong natirang pera. 2,350 po. O, sige. So, wait lang tingnan natin kung paras yung pangalan niya dun sa owners sa plaka. Nasaan yung plaka dito? Ito, hindi po dito sa ito, plate number Rusi. Sige, check ko ito mamaya ha. I-check ko mo muna. Okay, so ayun, okay naman, Apo. maganda pa naman. Apo. Okay, so yun, may motor na si Lamarck. Oh. Anong plano mo dyan sa motor na yan? Kasi, sige, ikaw muna, anong plano mo? Palalagyan ko po ng sidecar. Para po pag kami nagkawit, hindi na po kami kukuha ng ibang motor. Okay. So, ganito ang gagawin natin. Meron kasi kanina, habang nag-vlog ako sa Rosario, meron kami doong pinuntahan nung nakaraan na viewers din, supporter din namin. So, may ino-offer siya sa amin na sidecar. Apo. Ibibigay na daw sa iyo. Hindi daw yung ginagamit doon sa kanila, so ibibigay na daw sa iyo. So, hindi mo na kailangan bumili, hindi na natin kailangan bumili. Apo. O, ngayon, kukunin ko lang yun doon sa kanila, then dadaling ko dito. Salamat. Ano? So, ganun lang gawin natin. Kasi kailangan mo talaga dyan may sidecar. Apo. So, wala na tayong problemahin guys sa sidecar kasi kanina nagulat din ako kay Ate Lindy na sinabing yung nga daw pinuntahan namin noong nakaraan, ibibigay na lang yung sidecar. So, tingnan natin kung mag-fit dito. Apo. Kahit di naman kalakihan okay lang yun, di ba? Basta mahalaga may sidecar. O kung hindi man fit, kung pang dating sa bisikleta mo yung nakakabit, di pabaguhan ng bracket, di ba? Apo. Na mag-fit dyan sa maliit lang, di naman kailangan malaki. So, paano ang anong plano mo kailan ka tinda kapag ka may sidecar na? Bukas po. Paano ka magtitinda? May may styrofoam po dyan sa huli. May Ano po ng interior sa huli. Ano tinatali nyo dyan? Sa kayo ko ng Nagpapabili po kay mama. Okay. May styrofoam na malaki. Yung kiluhan, paano kayo magkikilo? Sa bayan na po yung kinikilo. Yung mga isda. Tapos nakaano nyo na, Opo, nakabalot. nakabalot-balot po yun. na. Hindi na pala kailangan nila ng kiluhan. Hindi po, kailangan. O kailangan pa rin. Opo. Kasi po, check din namin kung tama ang kilo niya. tama. At saka bukod doon, syempre yung mamimili, hindi naman lahat yan may tiwala na yung binili nila. Halimbawa, 2 kilos yun. So may kiluhan kayo, pakita mo, 2 kilos yan. O, di ba? Opo. At least magkakaroon ng tiwala sa inyo yung bumibili sa inyo. Okay, so ganoon na lang gagawin natin. Buti na lang talaga umabot at hindi ka pa nakabili ng bisikleta. Opo. Kasi masasayang lang. Kasi ang plano sana namin, bibili siya ng bisikleta din. Then, isa-surprise namin siya na magpapagawa kami ng sidecar para ikakabit na doon. Mapagawa sana kung maghanap kaming gagawa. Then, ipakabit namin din sa bisikleta ang bibilhin niya. So, mabuti na lang good news at naibili naman na pala kagad nila. Sabi ko nga, antayin kami at titingnan namin yung papel. Sabi ko po, Pero, tama yung ginawa nyo. nasa isip ko po. Kasi baka may kumuha pang iba Oo niyan. nga po. Yun nga po. 10,000 pa nga yung sabi niya noong una. Sabi ko, ibili na ng 10,000. Sige na. Pero ito, magkano nabili? 7.5 po. Mura na.
Basta't okay pa. Tsaka nakikita ko parang ano pa siya, no? Ayos pa. Ang ganda pa siya, kailangan lang linisan. Expired lang siya ng Ano po 2 yan, taon. nag-usok po yung tambutso. Eh, sirado po. Ano nga pa yan? Yung, ano yun? Piston ring. Sa piston? Sira po. Binili ko po. Ibinalik mo. Tapos, Para po hindi mag-usok yung ano, tanggal po. Yung usok. nawala na, okay na. Opo. Wala nang problema. Wala na po. Okay. Sige, so at least magagamit nyo, no? Opo. Okay, so may ano lang ako, may nabalitaan lang ako kasi kahapon. Kaya din ako nagpunta dito. Kasi syempre may mga concern din sa amin. So gusto ko lang naman tanongin sa iyo. Nandiyan si papa mo, nandiyan mga kapatid mo, nandiyan asawa mo. So, may nagsabi sa akin, yung pera mo daw, kinuha ni mama mo. Po? Hindi Kinuha. po kinuha. Pinahabilin ko po. Pinahabilin? Opo. O kaya sabi ko, gusto kong tanungin. At ang sabi ko, bakit naman po kinuha? Sabi daw hindi daw ikaw mabibigyan ng pera, kundi daw dahil sa kanya. Hindi po. Wala po. Walang po. ganon? Wala po. Inano ko po talaga kusa ko pong binigay sa kanya para po hindi mawala sa akin. Okay. Kinuha ko lang po yung sinabi niyong ibuo ulang pera. Okay. Good. Ano naman nalaman yan? Diyan lang po yung mga concern dyan. Siguro nakakwentuhan ng mama mo. Sabi nakakwentuhan daw ng mama mo mismo nagsabi sa kanya na kinuha daw niya yung pera sa'yo ng 7,000 pesos kasi hindi naman daw ikaw mabibigyan kundi dahil Hindi sa po. kanya. Kinuha po sa akin, ibinigay ko sa kanya para po hindi mawala sa akin. Okay. Kaya nga sabi ko, isiguraduhin natin kasi mamaya sabi-sabi lang yan. Di ba? Kaya sabi ko kay Mark natin mismo. Meron naman tanungin. tao din nanin. At saka yan na nga, naibili na nga eh. Di ba? Opo. Naibili Kung na kinuha nga po sa akin ni mama, hindi ko ho mabibili Oo, yung hindi motor ko na yan. nabili. Okay, sige, ganito. Mark, bukas, pupunta kami doon sa magbibigay ng sidecar, kukunin na agad namin. Opo. Tapos dadali namin dito para may pakabit mo na kaagad dyan. Opo. Tapos, dadagdagan ko yung puhunan mo. Gusto ko samahan mo ng mga gulay. Sige po. Pero isasabay ko na yung puhunan pagdala ko dito ng sidecar. Okay lang ba sa'yo? Opo. Walang problema? Wala pong problema. Okay, sige. Dadagdagan natin guys yung ano niya, yung... Pero po yung hawak kong pera ngayon, 2-3 na lang. Okay lang yun. Tapos, may gusto din sa ating pinapatanong niya sana daw magkaroon ng blessing kasi gusto niya kayong supplyan ng bigas, gada, siguro. Hirap ba kayo tayo sa bigas dito? Hirap kayo? Opo. Hirap din. Hirap po. May time din talaga na hindi pare-parehas. Pero hanggang ako din magagawa. Gumagawa ng paraan. Ang gusto ko po ay, dugsungan tong bahay na to at para makaibukod kami. Gusto ko kasi Mag-asawa. mangyari, magbukod sila para sila nakakaalam. Tsaka matuto sila bilang mag-asawa. Kasi dapat ang mag-asawa, hindi na yan nasa pudar ng magulang. Kasi pinasok nyo na yung pag-asawa, so dapat nakabukod kayo. Hindi nyo matututunan ang paano mag-handle ng isang pamilya Wala. kung nakadepende pa rin kayo sa magulang. Kaya dapat maganda nakabukod kayo. Amin, suporta na lang sa kanila. Sa ngayon, alalay muna. Palaguin mo muna tong mo. Then kapag ka meron na, di utay-utay. Opo. Di ba? Sana hindi magsawa yung mga mamimili nyo. Opo. Ano? Iba-iba naman pong isda ang dala ko. Iba-iba. Yun ang maganda. Iba-ibahin mo ng dala ng isda. Anong gulay pwede mong ilako? Pwede yung mustasa gayo. Mustasa, mga iba-iba. So ano mga pwedeng gulay na hindi madaling masira? Yan po, pinasasabay po ni Papa yung sitaw niya. O pwede. Tapos kung ano yung pwedeng maging luto dun sa isda mo na pwede nilang ilahok na gulay, isama mo na. Di ba? Para isahan. Kaysa hahanap pa sila, lulutuin nila ng gantong luto. Wala naman silang gulay, hahanap pa. Okay, kung meron ka na. Ba, mayroon din ako maitindang manok, mga karne. Kasi magdala ng niyog. Kaya nga. Ngayon. Kayod na. Hindi na nila problemahin. Income mo pa yun. Okay, anong niyan? Tawag dito. Saan nyo nabili? Dito lang. Kakilala nyo din ba? Ako. Kaya nga sabi ko pare, tigwalaan na lang tayo. Tayo na yung magkakilala. Okay, may pabil ba yan? Ay, oo naman, kompleto ang kapabil ko. Sabi sa akin, 2 taon lang expire yan. Pagka i-renew nyo, bakit pangalan na gagamitin nyo muna? Ay sabi ko, mas magaling kung ililipat yung May pangalan. tatransfer. Oo, transfer na.
Bali, Mark, ito, alam mo naman, wala kang lisensya. Bawal na bawal. Opo. Di ba? Kaya huwag mo na lang gagamitin niya sa highway. Opo. Ha? Mag-commute ka na lang kung kailangan mag-commute. Opo. Ano, kung dito lang, kung madaling araw siguro, ayoko sanang konsintihin kasi wala kang lisensya, mali talaga Hindi ko yun. rin dadalhin yung pamimili. Dito lang. Dito na lang sa Nyugan. Dito lang kung saan ibebenta. Yan eh, mga malengke. Sasalubungin na lang doon. Tama yun. Ganun na lang ha. Opo. Tiis lang, ano lang, kumbaga tiisin mo kahit gusto mo magmaneho papunta ng palengke para mas mabilis. Tiisin mo kasi alam mong mali at bawal, ano? Yan na nga siya nagkaroon bago makukuha lang. O, makukuha laang. Bahagya ka na nagkaroon ng... Dati na ba kayo may service na motor? Eh, oo naman. Opo. Nasaan na? Ha? Nasaan na? At ganun maaalam. Hindi po, nasaan na yung may motor na kayo dati? Akin dati hulugan. Nasaan na po? Watak na po. Ah, Hindi ko namin nahulugan ng 3 buwan na lang amin. Tatlong, 6 na buwan na lang, tapos na. 6 na buwan. Tapos May na. utang akong 3 buwan. Hindi ako pinagbigyan doon sa, iniuhulugan ko ng 2 buwan. Ayaw nila. Gusto nila bibigay ko yung 3 buwan. Okay. Eh, binata, sabi sa akin, iwanan ko na daw yung susi at saka hindi iniwanan ko. Ayaw nila. Okay, so kailan pa, matanong ko pala sa'yo Mark, kailan pa nagsimula yung sakit mo na ganun? Tagal na po. Nung May time na, may best na talaga nahimatay ka, ganun? may time po yan. Sa pulyo pagkabata. Ano kaya tayong sakit niya? Pulyo yan nung maglakad yan na. Baka magsasamput taon na. Ay, magsasapung taon ka na nung nakalakad? Hindi ko po alam. Sabi ng papa mo eh. Hindi ko po tanda yan eh. Nagkapulyo siya? Nakalakad yan, nagpalakad pa niyan. Yan nakalakad pa, doon pa sa nagpalakad pa niyan. Ang laki na niyan. Baka ganito nakalaki. Nung makalakad. Ganyan yan. Buti tayo naka-recover pa, ano? Oo. Parang luno yan. Maswerte ka Mark at naka-recover ka pa. Nagpapala pa rin po. Oo, kasi may mga iba na may pulyo na hindi na talaga. Hanggang pagtanda nila, may pulyo na sila eh. Kaya pala guys, may case siya na ganun. Yung sabi nga hindi pwedeng mapagod ng sobra. Kaya nung nalaman ko yun, buti na lang talaga. At nakisuyo ko kay Kuya Melencio na tumawag ako, sabi ko, pakiguide mo sila Mark. Bukas baka pwede. And then sinabi niya na nakakwentuhan mo nga daw siya. Nagpunta daw siya dito ng gabi. Nakwento mo daw na baka mahirapan ka din kung bisikleta. Kaya nung nakwento sa akin ni Kuya Melencio, agad-agad sabi ko baka pwede mong puntahan. Pa-cancel mo yung bisikleta. I-grab nila yung motor kung maayos pa, may papel, walang problema. Yun ang kunin nila. Then kami naman ang bahala magdagdag para sa pangnegosyo. Then yun, buti nga ganun na lang yung nangyari. Hindi agad siya nakabili. Ang ginawa niya, imbis bumili, nagtinda. Opo. Nagtinda na lang po ako. Nagtinda. Totoo tayo nakatubo siya ng 500? Mahigit pa. May higit pa? Oo. 20 kilos palo 60 20 kilos na itinda nyo? Pero bit-bit nyo yun. Opo, bit-bit po. Kano Kanya siya? po, May bit-bit ka 4 rin? na kilo po ang dala niya. Tapos Akin sa'yo? po 16. May kasama po yelo. Pagod naman siyempre sabi ko, anak, huwag ka papalo diyan ng hindi 60 at gawa ng pamasahe. Oo, tama. Ha? Kailangan ibibilang mo yun. Oo, pamasahe. Yellow. Tama yun. Oo. Bakod pa ang yung lakad mo pa. Ay, Yung pagod mo pa. Yung uwi po namin, yung higa namin, kinabukasan na nagising, hindi na nakakain ng gabi. Dahil sa sobrang pagod. Oo, ang sakot po ng 2 binti. Pero at least worth it. Opo. Yung pagod mo. Nung araw na yun. Pinagpawisan ko naman at Talagang kahit paano kumita ka. Opo. Kumita naman. Baka may higit 1,000. Ang galing naman, oh. Hindi ko maisip na kaya talaga palang kumita sa pagtitinda ng isda ng ganun. Kaya pala Kung yung... marunong ka lang po sa kwenta. Oo, kaya pala yung tita ko, 7 ang anak niya, lahat niya napagtapos yun sa isda. Kaya sabi ko nga kay Mark, yun yung unang-unang pumasok sa isip ko na, ano kaya dito, sabi ko, may umiikot kaya dito na nagbebenta ng isda. Then nabanggit niya sa akin wala. Sabi ko, positive, maganda yun dito. Ilako ni Mark yung isda. So yun nga, nangyari. Ako nga nung ako'y nag-iisda, ayan binuhay ko sa kanila, hindi pa sarili ko punan. Kumbaga nag-aangkat ka lang. Yung papuhunan sa akin, hati pa kami sa tubo. Ay tumutubo ako 600. Tig-600 kami. Ang galing ano. Ang lakas dito ng isda. Hindi, ang ginawa nito, nagsibdibisyon. Ay, ganun. Oo, yung mag-asawa, kaya ang tagal nakaubos. Oh, pero kung... Pero yun, dito agad dinala sa area ko, ubos agad dyan. Ayun, may idea si papa mo. Matuturuan kayo sa pagtitinda ng isda kasi dati niyang trabaho yata yan eh.
Kung sabi nga niya, hindi pa niya puhunan, kumikita siya ng 600 sa isang araw. Di ba? Ilang oras nyo bago na paubos? Sa tansya mo lang. 11 po. Alas 11 na. Anong nagsimula? May natira pa sa kilo. Ano po? 6. Anong oras? Alas 6? 6, opo. 7, 8, 9, 10, 11. 5 oras siya na sa madaling salita, 5 oras siya na nagtrabaho. Nung nagdamas ka dun, ilang oras inabot? 4 po. Simula umaga. Alas 9 po. Anong oras ka nagsimula? Alas 9 po, opo. 9, 10, Natapos po 11, alas 3 po yata yan. 1, 2, 3, 5 oras din. 5 oras. So 5 oras, dahil may break time kang 1 oras, sabi mo kumain ka. Opo. Sa 5 oras mo doon, 500 pesos. Magkaparas lang, pero mas malaking kinita mo sa pag-iisda. Opo. O, di ba? Opo. Yung naggamas ka doon, na pagod ka, 500 piso sa loob na 5 oras. Sa pagtitinda mo ng isda, kumita ka ng kulang-kulang 1,000 sa loob din ng 5 oras. Alin mas pipiliin mo? Pag isinda po ng isda. Oh, di ba? Kaya, yun sana pagyamanin mo, Mark. Makita mo yung mga diferensya ng ibang trabaho sa trabaho na ginagawa mo, no? Sabi nga, maniwala ka dun sa work is smarter, not harder. Alam mo yun? Magtrabaho ka ng matalino, wag yung sobrang pagod na pagod ka. Di ba? Kasi kaya mong kumita ng masigit pa dun sa hindi ka masyadong napapagod. Pero kumikilos ka rin, di ba? Gumagawa ka ng paraan. Kasi ang ginagamit mo, utak. Di ba? So yun, Mark, sana sige, at pumunta ako dito kasi nga gusto kong ibalita sa iyo yung tsaka gusto kong, kala ko ngayon pa lang natin pupuntahan yung motor, ay nandito na pala. Sabi ko kasi tara puntahan na natin yung motor ngayon kung hindi pa nakabili. Nakabili naman na pala. Bukas pagpunta ko dito, bibigyan kita ng pera. Tapos dadala na rin ako ng bigas para hindi nyo magalaw yung puhunan nyo. Opo. Ha? Opo. Bigas tsaka grocery. Opo. Ano? Salamat. Tapos bigyan mo rin sila tatay. Damay mo na lang din sila sa bigas hanggat nandito pa kayo. Opo. Kasi sigurado sila tatay, dinadamay din kayo niyan. Mga yan. Opo naman. So walang katotohanan yun. Yung nakwento siguro ng mama mo, baka nagjo-joke lang yun. Walang katotohanan na. Wala po. At di ko na sinasabi ka kahit kasama ng kayo. Wala naman. Ang inano ko. Baka po magalaw ko yung 300 dito. Bibili namin. Sige lang. Ha? Hmm. Dala niya ang pera. Hmm. Ay kung yan ay bukid dyan. Tama. Ako. Sino ang nag-advise sa'yo na ibigay mo yung pera? Ako. Si tatay. Oh, tama yun. Ipahawak mo muna. Oo. Kasi lalo sa ating kagaya mong edad, mainit ang pera sa kamay. Sabi ko, hindi mo naman may lalahat sa puhunan niya. Tama yun. Ipatabi mo. Ipatabi mo muna kay mama yung 6,000, dalhin mo yung 4,000. Siyang ipuhunan mo muna. Puhunan mo muna, malaki na tutubuin mo. Hindi ka na magkakandadala-dala niyan. O hindi, 3,000 wala pa 3,000 puhunan, hindi na magkakandadala. Oh, Di ba? Ang dami na agad. ang dami na. Ano po, 2-4 po yata yung napamili namin. 2-4 lang, 20 kilos. Isipin mo yun. Ay, 2,4. Lumabas ng 3,3, ano? Ah, Oh, di ko lang, 900 pesos. Ang kinita. Tay, ikaw na bahala mag-guide sa anak mo, ha? Kasi nagsisimula pa lang. Ikaw, kumita pa rin siya sa akin. Ano ba ka nasitaw? Oo. Galing ah. Kasama nung... 14 tali po. Oh, 14 ang dami. 70 isang tali. 70? Sa 20 po. 20 lang. 20. Ah, 20. 20 lang isang tali. Ang galing naman, no? Iba talaga pag may diskarte, guys. Hindi ka Kaso wala kahit ako paano na mawawalan. Nauna May po mo gugasi kasi kasi tao. Kumusta ka, Sitaw? Lalo, alam mo tayo yung binigay mo sa amin, kita ko bagong ang fresh na fresh eh. Kaya mabibili talaga. Kasi kung sa palengke, yung iba, ano na. Manamis na Malunot na Oo, po. hindi na siya. Oo, tay. Tong na marami. Dahil. Salamat nga tayo. O, tinan niyo si tatay. Lahat ginagawa. Sino nagtanim niyan? Si tatay. Gumawa ng paraan para kung walang may ulam, pumitas ka dyan, may ulam na tayo. Di ba? Diskarte lang talaga kapag ka nasa ganito kong sitwasyon ng pamumuhay. Sige, si tatay nang bahala mag-guide sa'yo. Ha? May tuwala ako kay tatay. Si tatay madiskarte. Pati maraming ano yan, gawa ng pag nagsapit ang luyahan, luya naman ang aming titiranin mag-ama. Oh. Luya, pwede ding idama sa paglalako. Luya, mag-ano din ako ng luya. Doon kami mag-tricycle pa. Tumutubo ako diyan ng mahigit 2,000 sa luya. Pag maganda ang yung Ani. ano, Bandil. Oh, pagkabandil. galing guys, ano? Ayun pahiram lang kasi yung yung aking isang nabatak ng tricycle. Bago may kaibigan na rin na may tricycle din, pinahiram sa amin. Ayun ang ginamit. Sino ang ginamit mo? Ayun ang ginamit ko, yung tricycle.
binibigyan ko po yung may-ari ng tricycle kada abutan ko na 500, Oh, grabe ano. 400. Oo, kami nabubuhay din ng... Malaki na yun. Para ka na nagpa-boundary nun sa sa tricycle. Kaso nga lang, yan namimili din ako kung alin yung makukunan ko lang walang puhunan. Kasi wala akong puhunan Ang akin lang, tiwala ng tao. Opo. Oh, yung tiwala lang ng tao, halimbawa, nangangapitan ako ng 12. Oh, sabi ko kuya, pagka balik ko, ang bayad niyan, nagtitiwala sila, may bibigay ko. Kaya naman ako napatigil ngayon, wala nga service. Oo, tama. Walang yung, kasi iba may tricycle, pagka parada mo, kargado ka ng luya, baba ka lang ng babado sa mga customer mo. Kumikita ka na nun. Kita ka na kita doon. Si mama mo ba? Malayo ba pinagtatrabaho ka niya Bayan dito? po. Sa bayan. So hindi mo din siya maihahatid. Hindi po, inahatid po sa kanto. At least, kahit pa paano, hindi na siya maglalakad mula dito hanggang kanto. Ang layo nga naman. Pwede naman po pag sa Concepcion siya, pwede ko po ihatid siya hanggang Concepcion. Ang layo kasi guys itong pinasukan namin, kung lalakarin hanggang doon sa labasan para makasakay ng tricycle or jeep, malayo. So at least ngayon, may maghahatid na hanggang labasan. Ito naman guys, barangay road lang. Kumbaga hindi siya sa highway. So liblib. Pag ihatid nila doon sa labasan si nanay, edi hindi na siya maglalakad. Oh, malaking tulong na, hindi na maglalakad si mama mo ha. At saka sana dumating yung time pag medyo nakaipon ka, kuha ka ng lisensya. Ha? Para na sa ganun, hindi mo na kailangan, pwede mo madaling kung saan mo gusto. Pwede kayong pagtapos ng pagod sa isloob ng isang linggo, maglaan ka ng isang araw, sumimba ka, nakamotor ka, pasyal mo asawa mo, nakamotor ka, o di ba? Mama niya, yan? Tatlong buwan pa yung nagtatrabaho. 3 buwan. Oo, sapul at sapul, lumaki ang mga yan. Ako lang mag-isa. Lahat. Yan. Bakit napilitang tayo pagtrabahuin nyo na si Wala na akong magawa tatlo na nag-aaral. Tama. Kailangan na ng tulong. Wari pa, kailangan ko ng makakatulong. Kay papa mo pala ikaw nagmana. Ayaw pagtrabahuin ng asawa. Hanggat kaya, ikaw na ang kikilos. Kinakaya ko pa. Ngayon, ito naman sana magtatrabaho doon. Yan manugang. Ay umayaw. Sabi nung aking misis, Siya na lang. puntang ko kaya ako kung magtatrabaho. Baka makapitulong din sa atin. Kaya wag na. Mahirapan ka lang. Kasi yun, Mahika. laging nasa ospital yun. Mahika. Oo, hika. Apo laging ospital. Kumusta siya tatay sa trabaho niya? Hindi naman hinihika? Ay nung magkatrabaho, Nawala. medyo lumakas yung katawan. Kaya pinapayagan ko na. May ganun talaga tayo. Oo. Na kung minsan, kung ano yung parang bawal, minsan sa atin, di ba na-exercise kasi siya? Kaya dito lang sa bahay, masakitin. Sakitin. Halos sa isang buwan, inahapo. Ospital. 3 araw lalabas. Sasapit ulit isang buwan, hapo na naman. Dala ulit sa ospital. Labas-pasok pala si mama mo, Mark, sa ospital. So kaya pala alam ko kung gaano sinabi mo sa akin nung nakaraan na awang-awa ka na sa mama mo yung paglalakad niya ng malayo. Naintindihan ko na kasi labas-pasok pala sa ospital yung mama mo. Nagpipilit lang magtrabaho para makatulong sa pamilya nyo. So ngayon, hindi mo na siya paglalakarin ha. Hatid mo na siya sa kung maaga pumapasok, gumising ka maaga. Tapos kukuha ka din naman ng isda, tapos sadyang maaga ka gigising. Di ba? Hatid mo lang yung mama mo. Buti lahat kayo marunong magmotor. Opo. Naturuan kayo ni tatay. Sabi ko, balang araw, lisensya na lang ang inyong kailangan. Marunong na kayo. Kaya pag makaipon, kuha ng lisensya ha. Sa akin, yung iba nga, yung nagtataka sa akin, wala akong lisensya, pero ako'y 15 taong Nakakapaglabas-pasok mo. labas-pasok ako dito sa bayan. Pinabibili ko si mama ngayon ng styrofoam. Nang? Styrofoam po. Styrofoam, pinabibili mo. Paglalagyan ng isda. Babayaran ko na lang sa Sige na, basta ipabili mo muna ha. Apo. Kung ano yung kailangan mo. Timbangan, ikaw na ba bibili? Kami na. Kung kayo po eh. Kami na. Sasabay ko na doon sa sidecar. Sige po. Ha? Yung kiluhan, kailangan yun. Kasi may nagsuggest din, naalala ko, kiluhan nga pala, kailangan ng kiluhan. Sige. Talaga timbangan. Timbangan number 1 kasi isda yun, kinikilo yun. Sige Mike ha, Sige. kita na lang tayo bukas, pagbalik namin. Bilis yung umikot ang kanyang negosyo pag may timbangan. Magagala siya diyan, di pagkarating niya pag-isda.
Kung halimbawa pagod, hindi naman araw-araw ang isda at may sasawa. Siyempre, makaluwahan. Yung isang araw na yung kanyang gagawin, magagala siya diyan, magharap siya ng mabibiling mga kalakal. Kung halimbawa siya makabili, o may timbangan siya, o may pambayad siya. O, kung ngayon, alam niyang maano pa siya sa tracking, tambak niya muna diyan. O, Ang ibig sabihin ni tatay, yung halimbawa may bakanting araw na halimbawa wala kang makuha na ng isda o kaya taglakas ng taglakas ng dagat, wala nakakalaot. Ang ibig sabihin ni tatay, pwede kang mag-sideline ng pangunguha ng mga puso, kalakal, ganyan, na pwede mong itambak dito. Kasi sa kalakal, guys, may pera din dyan. Marami na din akong nakilala na kumikita ng 500, 600. Sabi ko, ang laki pala na kinikita nyo sa pangangalakal eh. Pwede ding yan, itatambak mo lang naman dito eh. Wala namang mawawala sa'yo. Kumbaga, extra income lang. Wala tayong dapat ikaarte kasi nasa ganitong estado tayo ng buhay eh. Kailangan nating dumiskarte, yun ang importante, di ba? Tama yun, Mike, ha? O, sige. tulad ng gabi, kalakal na yan. O, pag kumuha ka ng gabi, siyempre, ang kailangan ka, halos pagka, kung halimbawa bitching ko, kukunin mo ng 17. Kasi, maghuhukay pa na yan, maghuhugas. O, kung ngayon, kung marami yan, di kang kumana ng 6 na piso per kilo ang tubo. Sa luya, gayon din. Sa, ayun lang ang mga trabaho ko dyan sa mga yan. Yung mga yan, lalaki, halos, ngayon, wala pa kinabangan. Yung, lalo na yung panganin yun. Tabas pa nga siya sa'yo? Tapos pa nga kami, kanina. Okay, sige. Ha, Mark? Kita na lang tayo sa bukas. Apa. Ha? Sige. Punta na muna kami. Sige pa. Mag-ingat ka, salamat at nakabili ka ng motorsiklo. Nakakatulong. Bagong dating kami sa pagtatapa, sabi niya ni Papa, meron po doon pinagbibili. Kilala ka po. Kilala nyo. Pinagbibili po 7.5. Sino nakatimbre sa'yo? Siya? Siya. Ah, siya mismo. Gawa ng pag-iisda niya. Tingnan niyo yung papel. Gawa ng Oo nga pala, sige, tingnan ko yung papel. sabi ko sa kanya, huwag kang magmadali ng pagbili ng motor. Tama. Kailangan sigurado. Pag hindi nagmadali, Minsan sablay. wala kang mabibiling mura. Oo. Lahat yan mahal. Kasi alam mo nangangailangan ka. Oh, tama. Ngayon, ang gawin mo, mag-isda ka muna. Para nakasurvey. Mag-amoy-amoy ka na. Mag-survey. Merong magsasabi sa'yo, ano yan, nilalakad mo lang. Meron ako bibili mo. Tama. Ngayon na nga nangyari. Tama. Oh, ganyan na nga nangyari. Oh, ano sa kanya, inialok sa kanya. Tama si tatay dun. Inialok sa kanya na mura. Kasi kapag ka nakita ng tao na hanap ka ng hanap, Oo. iti-take advantage ka niya na, kailangan nito, lakihan natin. Baka kakagating niya. Di ba? So, yun. Tama yung sinabi dati, mag-survey ka lang. Then, pag nakakita ka na target, na hindi naman niya alam na bibilin mo, sasabihin sa'yo yung presyo, 7.5 ko lang bibenta yan. O, di may, alam mo na. Hindi, di ba? Doon nga nangyari. Tingnan lang natin to kung May-ari kasi nito. tugma. May-ari nito, pastor. Pastor. Oo. Do you recall when we were young, running from all things at once, without thinking twice? And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. Alright guys, so ngayon palabas na tayo dito sa area nila. Tinignan ko yung papel. Tama nga. Tama, tugma yung OR niya tsaka CR. Expired lang siya ng 2 years kasi yung pala ay napa-stock, hindi ginamit. Kaya yun, okay pa naman. Chinek din namin bago kami umalis. Chinek ko yung motor kong ayos pa. Maganda pa siya. Napabanano lang talaga, na stock lang siguro. At least second hand man, at least may magagamit na si Mark sa paghatid sa mama niya unang-una. Hindi na mapapagod sa paglalakad. At pangalawa ay may magagamit na si Mark sa pagtitinda niya ng isda. At bukod doon, mapapakabitan pa ng sidecar. Salamat sa nagbigay ng sidecar. Hindi naman na daw nagagamit, so kukunin namin bukas yon. Kaysa magpagawa pa, sayang din, di ba? Pwede na ipandagdag ni Mark sa pang negosyo yun, papaikutin niya. So maraming salamat sa pagsama niyo sa mission na to. At least walang katotohanan yung nireport sa atin. Kasi para sa akin, kung totoo yun, kakausapin ko yung mama niya kasi maling-mali yun. Pero at least hindi naman pala totoo. Nandiyan na nga, naibili na nga eh. So ayoko lang mapahiya tayo sa sa sponsor, kaya
inasikaso agad namin ito. So yun, okay naman, good news naman at maganda yung nangyari. Hindi na nila tayo nantay at bumili na agad. Maganda naman yung nabili nila, goods na goods pa. So maraming salamat sa pagsama. God bless po, ingat po kayo lahat, and we love you all guys. Complete me